Sa nagdaang mga buwan, yumigting ang mga usapan hinggil sa modernisasyon ng Philippine Navy at kung anong uri ng mga barkong pandigma ang dapat idagdag upang mas mapalakas ang depensa ng bansa. Kamakailan, muling lumutang ang isang napakalaking balita matapos kumpirmahin ng ilang defense insiders na inalok ng France ang kanilang pinaka-latest na warship design para sa Pilipinas. Ang alok na ito ay hindi basta ordinaryong frigate o corvette, kundi isang full package na multi-role surface combatant na kayang lumaban sa halos lahat ng uri ng banta sa dagat, mula sa air threats, surface combatants, hanggang submarino. Ang naturang barko ay pinaniniwalaang base sa disenyo ng Naval Group, ang kumpanyang responsable sa ilan sa pinakamodernong barko ng Europa tulad ng FREMM frigates at FDIHN Belhara class. Ang alok na warship para sa Pilipinas ay inaasahang may dalang advanced stealth design, mas tahimik na propulsion system, mas malaking weapons load, at cutting-edge combat management system. Kung ihahambing sa kasalukuyang Jose Rizal class frigates ng Philippine Navy na gawa sa South Korea, malinaw na mas malakas at mas advanced ang features ng alok ng France. Isang malaking bagay ang kakayahan ng French warship na magdala ng mas mataas na bilang ng long-range surface-to-air missiles tulad ng Aster series. Ang Aster 30 SAM, halimbawa, ay kayang magbigay ng air defense coverage sa mas malawak na radius kumpara sa mga medium-range na missiles na ginagamit ngayon ng mga Korean-made frigates. Bukod pa rito, hindi rin matatawaran ang radar at sensor suite ng French design. Kilala ang Naval Group sa paggamit ng pinaka-advanced na AESA radar na may kakayahang mag-track ng 12 ng target sabay-sabay, at may kakayahang mag-integrate sa NATO standard systems. Para sa Pilipinas na nangangailangan ng credible deterrence laban sa mas malalaking hukbo gaya ng China, malaking advantage ito kung maipatupad. Sa kabilang banda, hindi rin pwedeng maliitin ang mga barkong pandigma na inaalok ng South Korea. Sa kasalukuyan, ang Philippine Navy ay gumagamit ng dalawang Jose Rizal class frigates, na produkto ng Hyundai Heavy Industries. Ang mga ito ay abot kaya, mabilis na na-deliver, at proven na sa aktwal na operasyon. Isa sa mga pangunahing bentahe ng Korean design ay ang affordability at practicality nito. Habang hindi kasing advanced ng full-load French design, ito ay sapat na para sa kasalukuyang operational requirements ng Pilipinas. Ang kanilang modular design ay nagbibigay daan para sa future upgrades, ngunit hindi pa rin ito matutumbasan ang mas mataas na technology level ng French offer. Kung ikukumpara, mas abot kaya ang Korean ships, mas madaling i-maintain dahil may kasalukuyan ng ecosystem sa Pilipinas, at tested na sa dagat. Subalit, kung long-term capability ang pag-uusapan, malinaw na mas lamang ang French frigates. Ang tanong ngayon, handa ba ang Pilipinas na mag-invest ng mas malaking halaga para makuha ang mas superior na barko, o mananatili ba tayo sa mas budget-friendly ngunit tested na Korean models? Isa pang dapat isaalang-alang ay ang geopolitics. Ang South Korea ay isang matagal ng kapartner ng Pilipinas sa defense procurement, at nakapag-deliver na sila ng frigates, corvettes, at maging ng mga trainer aircraft. Ngunit sa kabilang banda, ang France ay nagbibigay ng bagong strategic partner para sa bansa. Ang pagkakaroon ng French-built warship ay hindi lamang teknikal na upgrade kundi isang malakas na diplomatic signal na handang makipag-ugnayan ang Pilipinas sa mas maraming Western allies sa harap ng patuloy na pag-init ng tensyon sa West Philippine Sea. Para sa Philippine Navy, ang alok na ito ay maaaring maging game changer. Kung sakaling matuloy, ito ang magiging pinaka-advanced na surface combatant sa buong kasaysayan ng hukbong dagat ng Pilipinas. Malinaw na ang mga French frigates ay kayang lumaban ng pantay laban sa mga modernong warship ng China o iba pang bansa sa rehiyon. Samantalang ang Korean frigates, bagamat maganda at maaasahan, ay mas nakasentro sa affordability at practical deployment. Sa dulo, ang desisyon ng Pilipinas ay babagsak sa pagitan ng dalawang landas, ang pagpili ng mas budget-friendly na Korean designs na mas madaling i-integrate sa kasalukuyang sistema, o ang pagtaya sa mas mahal ngunit mas cutting-edge na French warships na tunay na makakapagbigay ng qualitative edge. Ang parehong opsyon ay may kani-kanyang benepisyo at kahinaan. Ang malinaw lamang ay iisa ang layunin, mapalakas ang depensa ng bansa sa gitna ng lumalaking hamon sa dagat.